Alam mo ba na ang retirement ay pahinga lang? At syempre, dami mong pagod. Ang daming panahon na sobrang pagod na pagod ka sa trabaho at sa lahat ng mga ginawa mong paglilingkod. Pero alam mo ba, paano kung sabihin ko sa iyo na ito pala ay simula lang ng pinakamasayang chapter ng buhay mo? Bakit? Kasi ito yung panahon na kung saan pwede mong gawin anumang bagay na gusto mong gawin. Bakit ulit? Kasi, una, marami ka ng time. Pangalawa, malakas-lakas ka pa. Pangatlo, may budget ka na naipon para magawa mo ang gusto mo. Kaya ang saya dahil retirement na. Dito sa video na to, sinabi ko yung mga bagay na kailangang paghandaan pag ikaw ay magre-retire na. Pero ngayong araw nito, ito naman yung mga pwede mong gawin pag nag-retire ka na. Without further ado, yan ang ating tatalakayan ngayon. Pero sana bago ang lahat, please like, share, at subscribe ka naman dito sa ating channel para sa isang masayang kwentuhan lagi. At syempre, buddy, para naman mag-grow ang ating channel. Maraming po salamat! Simulan natin. Una sa lahat, maglakad-lakad tuwing umaga. Oo, maglakad-lakad tuwing umaga. Ako nung una, parang tamad na tamad ako. Pero nung sinubukan ko na, ang saya-saya na. Maglakad na tuwing umaga. Pagkagising mo, pagkatapos mo ng gratitude, lakad-lakad ka na. Kahit sa iyong subdivision lang, ikot ka mga 5 beses sa inyong bloke or sa block ninyo para makaramdam ka ng isang masayang umaga. Oo, diba? Ang sarap maglakad-lakad at habang naglalakad-lakad ka, mag-stretching ka na rin. Kapag retire na, kailangan mo nang mas gumalaw-galaw kasi diba, kung nasa office work ka dati, sobrang lagi kang nakaupo. So ngayon, panahon mo nang mag-stretching at lumakad-lakad. At pwede kang mag-exercise na rin. Alright, so number 2, mag-yoga o meditation. Ayan, ito yung panahon na makakapag-concentrate ka, makakapag-pahinga ka, yung isip mo, yoga or meditation. Mag-meditate ka ng pasasalamat at magagandang mga bagay na naiisip mo. At syempre, yung mga plano mo pa na makakapagpasaya sa'yo, di ba? Okay, so number 3 naman, ito ang ganda nito. Magbasa ng mga libro. Dito sa vlog na ito or sa video na ito, nagsuggest ako ng 10 libro na pwede mo simulang basahin. At dito naman sa part na to, another 10 libro na pwede mo basahin. Ayan, yay! Okay, so mag-start ka nang magbasa ha? Alright. So next naman ay number 4 na tayo. Kumuha ka ng paraan para makapag-journal. I-journal mo lahat ng mga wins mo. Magsimula ka ng mag-journal ng iyong mga thoughts, mga positive quotes, positive na mga Bible verse. Ayan. So, ang sarap nung may sinusulat ka sa bawat araw. Mga wins mo for that day, nakapag-exercise ka ba, nakapagluto ka ba ng masarap, nakapag-aliw-aliw ba kayo ng iyong mga anak, or nakapag-reunited ba kayo ng mga friendship. Ayan, marami kang pwedeng i-journal or isulat sa iyong journal. Andyan din yung mga plano mo pa. For example, this week, anong gagawin mo? Ano yung mga plano mo for each week? At lahat ng blessings mo for that day, for each week, or for that month, or mga blessings pa na talagang minamanifest mo na for that particular time. Ayan ang number 4. Number 5 naman, mag-aral ng mga bagong skill. Ayan, matuto ng mga bagong skill. Like, for example, mga digital crafting, matuto ng mga crochet, pwede rin crochet, or mga sports, yan, mga skills. Ayan, maraming pwedeng matutunan. Hindi pa huli ang lahat para sa mga nagre-retire na matuto ng mga bagong mga kaalaman. Kasi nga, knowledge is power. Nako, nakita niyo rin po ba to dito sa video na yan?
Yan yung mga bagong skills na pwede mo nang paglibangan, pwede mo rin pagkakitaan. Ayan. Okay, next naman ay alagaan ng mental health. So, number 6 na tayo. 6, alagaan ng mental health. Ayan. Mental health, syempre take tayo ng mga supplements na nakakatulong para sa ating mental health. At syempre yung mental health, sikapin natin maging positibo lang. Sikapin natin sumama sa mga tao na positive lang ang vibes. Umiwas sa mga toxic city. Alam niyo na yan, toxic city. Toxic city are people or places that somehow or always make you sad. Kaya umiwas ka dyan. Alright. So number 7 naman, sumali sa mga wellness program. Ayan. Sumali ka sa mga nagsusumba. Ayan. Sumali ka sa mga nagpapa-exercise. Ayan. Meron mga membership no napakamura lang. Sumama tayo dyan. At maglibang-libang din. Para kahit pa paano, hindi tayo ma-stuck lamang sa bahay. Dahil yung pagka-stuck sa bahay, alam mo yun, nakakapurol ng utak. Ayan. Pero yung nasabi ko kaninang pagbabasa, nakakatulong yan. Magpa-sharpen pa ng ating brain. Ayan. Okay. So, number 8 naman, mag-gardening. Mag-start na tayo mag-collect ng mga pots na pwedeng pare-parehas. Ba, color white ang gusto mo. Di white lahat yan. Gusto mo naman ng color green, green lahat yan. Gusto mo naman ng color red, red naman lahat yan. So, ang saya, pag nakita mo na nakaayos, naka-organize yan, ang saya tingnan. Kaya maganda yan. Alright. Okay. So, number 9 naman ay uminom ng mga drinks na nakakatulong. Like, mga herbal tea. Ayan. Yung mga energy drink na organic. Ayan, mga healthy drinks. Kailangan magkaroon tayo ng healthy drinks bilang mga nag-retire na. Ayan. And then, number 10, magpahinga ng sapat. By the way, nakalimutan ko sabihin, so sobrang excited ko. Itong first 10 natin ay under sa self-growth and health. So, ito ay first 10 pa lang ha. Meron pa tayong panibagong second set, third, at saka fourth. Hanggang 5 pala. Okay, so next set naman is about hobbies and creativity. Ito naman ay mga pwede mong gawin habang ikaw ay naka-retire na o nag-retire na. Number 11 is mag-paint. Magpinta ka kahit na ano. Basta, kaya mo pa. Ayan, kumuha ka lang ng subject na sobrang simple lang. For example, flower. O kaya naman, iba-ibang color, infusion. O kaya naman, mag-isip lang ng mga favorite things mo na pwede mong i-paint. Na talagang makakalibang na. Mabubus mo pa ang iyong creativity. Ayan. Okay. Number 12 naman. Number 12 na tayo. Mag-DIY. Mag-DIY na mga crafts. Pwedeng mga jewelries, accessories, bracelets, ayan. O kaya mga, alam mo yun, mga necklace, pendants, or mga keychains, ayan. 13 naman, magluto ng mga bagong recipes. Tumuklas mula sa iba't ibang mga channel na, cooking channel, ng mga bagong recipes. Na talagang, alam mo yun, pag natiklasan mo, tas masarap, masaya ang iyong family kasi sila lang naman ang kakain yan. Or kapag may bisita ka na dadating sa'yo, pwede nilang matikman ang bago mong recipe. At sasabihin nila, wow, ang sarap naman ito. Paano mo ito nagawa? Yan, sabihin mo, sige, tuturuan kita. At syempre, kapag talagang ikaw ang gumawa ng pagluluto na yan, ang sarap sa pakiramdam kasi natuklasan mo na at naging successful ka pa na matuto dun sa recipe na yan. Okay. Alright. So, number 14 naman, mag-bake. Ayan. Mag-start na mag-bake. Ayan. Kung meron kang simpleng oven, pwede kang mag-bake. Or kung ayaw mo naman kung walang available na oven, pero I'm sure makakabili ka ng oven kasi nag-retire ka na, may budget ka na. Pwede rin yung mga no-bake na mag-cake. Ayan. So, pwede nating tuklasin lahat ng pwedeng mga bago nating skills para tayo ay matuto pa, maging creative pa. 15 naman, matutong mag-photography, mag-picture-picture. Matuto ng mga bagong mga skills. Pero mga ano ngayon, no, may mga
vlog na ngayon na kung saan sa iyong cellphone, matututo ka kung paano at ano ba ang setup ng magandang pag-set ng subject, and then ito yung magandang ilagay para maging maganda yung ating pag-capture ng mga subject. Ayan. Natututunan lahat yan. Right, next naman ay gumawa ng mga vlog buddy. Katulad ng ginagawa ko, pwede kang mag-vlog. For example, ano ba yung hilig mo? Kung marunong ka mag-crochet, magturo ka alam mo yung crochet for beginners. Ayan. So, una muna, chain lang muna. And then, sumunod, i-loop mo na siya. Sumunod, flower shape mo na siya. Depende kung ano yung gusto mo. At pwede kang gumawa ng mga ganyan, keychain, o kaya naman, iba-iba. So, pwede siya. Kung gusto mo naman, mag-vlog ka ng mga tungkol sa travel, ayan, pwede rin. Maraming mga ideas, kaya mo yan. Okay, next naman ay mag-aral ng mga instrument, pwedeng gitara, pwedeng organ, yan, kaya pa natin yan. Pwede naman yung violin, di ba? O kaya naman, pwedeng yung mga drums. Pwede rin, yan. Pwede lahat yan. Basta yung ating brain, nasa-sharpen natin sa pamagitan ng pagpapatuloy tumuklas ng mga bagay-bagay na pwede nating pag-aralan. Yan. Okay. So, ito naman. Sumulat ng mga kwento or mag-vlog. Ayan. Pwede kang lumikha ng isang page na kung saan makakapagsulat ka doon ng mga bagay-bagay tungkol sa mga kaalaman na gusto mong i-share, or story mo, or something na pwedeng poem, or pwedeng anything under the sun na mga subject. Kaya mo yan. Ayan. At ito, number 18. Ay, 19 pala. 19, magtanim ng mga bulaklak. O, diba? Ang saya niya. Yung parang sa seedlings lang muna. Tapos makikita mo yan nag-grow. At makikita mong yumayabong at bumubuka na sila. Meron ka ng bulaklak na pwede mong ibenta rin kapag may mga okasyon. Hindi ba si Marian Rivera ganyan ang ginawa niya? Nagkaroon siya ng isang flower shop. Siguro nagsimula lang siya sa maliit na hobby hanggang naging maganda at naging isang magandang business niya. Diba? May inspire tayo sa iba't ibang mga tao na sinisikap nilang matuto ng mga bagay-bagay sa ganang sarili, and then as the time goes by, talagang nakakatuwa na ito ay nakakatulong sa isang individual na una, nag-discover niya, natututo hanggang sa maging successful na ito. Ayan. Okay, so number 20 naman, mag-collect ng mga meaningful items. Ayan. Ako, nagko-collect ako dati. Nagsimula na ako ng mga keychains sa iba't ibang mga bansa. Keychain. Yung iba kasi, di ba, yung magnet na nilalagay sa ibabaw ng door ng rep. Ayan. Ako naman, keychain. Tapos, bukod sa keychain, nagsimula rin ako ng mga elephant. Yung small na mga elephant, ganyan. Hanggang nagkaroon ako ng stop toy na elephant, ganyan. Wala lang, naiaaliw ako, natutuwa lang ako. Maganda naman talaga. So, yan yung under hobbies and creativity. Ayan, naka-20 na tayo. Next set naman natin ay family and relationships. Ayan, family and relationships. Ito naman ay number 21 na tayo. Bonding time with family. Ayan. Make family be reunited. Ayan, with some special, isang masarap na putahe. Ayan, pwedeng spaghetti with a twist or pancit with a twist. Ayan. Ang saya niyan kasi masarap na at salo-salo pa kayong buong family. Okay, next naman, number 22 na tayo. 22, alagaan mo na ang iyong apo. Magbanding na kayo ng apo. Ako po, may isang apo na ako. At nakakatuwa kasi damang-dama ko ang pagmamahal niya sa akin. Dahil, siguro, pinadama ko din sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Okay, so number 30 naman, or 23 ay mag-reconnect sa mga old friends. Ayan. Hanapin mo yung mga old friends mo, mga kakontemporaryo mo, mga dati mong kaklase, pwedeng elementary, pwedeng high school, or pwedeng college. At talagang kumonekta ka sa kanila para maging mas masaya pa ang iyong buhay. Ayan.
at maging mas creative pa ang inyong mga adventure. Ayan. Okay. 24 naman, magplano ng family gatherings. Ayan, magplano ng mga gatherings na kung saan mag-e-enjoy nyo ang iyong buong family at ma-rewind nyo pa yung mga bagay noon na nangyari noon na masasaya at mga nangyayari ngayon at mga plano pa ng mga susunod na mga gathering sa susunod na mga taon or mga buwan. Ang saya niyan. 25, magbigay ng life advice sa mga younger generation. Oo. Now that this time is our retirement, nagpahinga na tayo sa isang nakakapagod na trabaho. Pero wag tayo magpahinga, mag-inspire sa ibang mga mas bata sa atin. Dahil natututo sila kung ano man ang mga naranasan natin at sana sila naman ay makaiwas na sa mga pagkakamali na dinaanan natin. So yan ang ating mga dapat na nagiging purpose. O diba, sinabi rin natin sa isang vlog na magkaroon tayo ng purpose. Baka ang purpose natin ay magturo ng mga life lessons sa mga mas bata pa sa atin. Okay, so number 26 naman, mag-volunteer. Pwedeng sa isang community, like for example, sa mga cancer patients, sa mga bata na naulila, sa mga bata na hindi nakakapag-aral, sa mga tao na hirap sa buhay, mag-volunteer na tumulong, magkaroon ng, parang alam mo yon, mga warm cooked food na pwede nating ibigay sa kanila, or magbigay ng oras para magkaroon ng simpleng programa, simpleng mga small gifts na meaningful para sa kanila. Maraming pwedeng gawin kahit na tayo ay retired na. Mga volunteer ito na pwede nating bigyan ng schedule para makinabang. Hindi lamang sila ang makikinabang, lalong-lalo na yung ating pakiramdam. Kasi habang tayo ay nagbibigay, mas nagiging masaya tayo. Di ba nakaulat yan sa Bible? Mas mabuti ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, napakasarap sa pakiramdam na maglaan ng oras, maglaan ng konting halaga, or konting mga bagay na pwede natin i-share. At ito ay nagbibigay ng meaningful work ng ating buhay habang tayo ay nag-iedad. Okay, so another one is, mag-mentor sa mga bata. I-mentor natin sila, turuan ng mga bagong, mga pwede nilang, paano patibayin yung kanilang personalidad, paano mapaunlad pa lalo yung kanilang character in a positive way, paano humarap sa buhay ng may katatagan, paano nila harapin ang bawat problema na dumarating sa kanilang buhay. Magandang purpose yan. Ayan. At pwede rin na magbahagi ng mga life stories. Gaya ng paano natin napagtagumpayan ng isang yugto ng buhay natin na napakahirap. Nakala natin hindi na tayo makakabangon, pero nakabangon tayo. Ayan, mga life stories na different angles ng buhay na pwede pang kapulutan ng aral ng ibang mga tao. Ayan. And then celebrate small wins. Kahit maliliit lang yan ang mga wins, celebrate. Kasi milestone yan. Ayan. So, celebrate small wins. Kahit maliit lang yan, importante yan. Dahil pinaghirapan mo yan at binigay mo yung effort mo, yung lahat ng oras mo dyan. At syempre, pati puso mo, binigay mo na dyan. Kaya yung small wins na yan, big win yan para sa atin. Okay, next naman, number 30 na tayo. Magbigay ng oras sa partner o sa iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa. Mag-date kayo, pwedeng movie night, kahit nasa bahay na, or alam mo yun, magkaroon kayo ng something special for each other na talagang mararamdaman nyo na masaya lang. Kaya mo yan. Okay, next naman, our third part or fourth part na yata to. O basta, third part. Adventure and exploration. Ito na, number 31, mag-travel. Mag-travel pwedeng local and abroad. Local dito lang muna sa Pilipinas. Yan, sa Boracay,
sa Palawan, sa Baguio, sa La Union, ayan, ano pa ba? Ayan, kasi yung pagta-travel, alam mo yun, nakaka-alis siya ng stress, ng anxiety. At talagang yung experience na mararamdaman o madadama mo doon ay bagong mga nakakapagpatibay at nakaka-boost ng moral para sa atin, sa iyo. Diba? Okay, next naman ay mag-explore ng mga bagong lugar. Mag-explore ng mga bagong lugar. Ang ingay po ng pusa namin. Pero ang cute, diba? Ayan, mag-explore ng mga bagong lugar. For example, sa isang lugar. For example, sa Bigan, hindi ka pa nakakapunta doon. Ano bang history ng Bigan? Yan. Ano ba yung matututunan natin sa lahat ng mga tao na nanirahan doon? Paano nila na-develop ang kanilang lugar? At syempre, yung mga pagkain na kung saan iba ang lasa para sa atin, di ba? Ayan. O kaya naman, kung hindi naman Bigan, pwedeng for example, sa Pampanga, ayan, may mga staycation sa Pampanga. Nakita ko sa isang vlog, ang ganda. Pwede kang magstay with your partner or asawa or your family, or pwede rin na mag-travel ka mag-isa for some, alam mo yon, para maka-get away ka lang sa noise ng city. Pwede yan. So, ang daming pwedeng gawin. Tutuklasin mo kung ano ba ang history ng lugar na ito, anong matututunan mo sa mga taong nandun. At syempre, mga pagkain na talagang special sa kanilang lugar. Dami yan, di ba? Okay, next naman ay mag-road trip. Ayan, kung marunong ka mag-drive, mag-road trip ka. Mag-isa. Pero alam mo, masarap mag-road trip pag marami kang kasama. Lalo na kung meron kang yung mga healthy na chichirya na hinunguya habang nakikita nyo yung daan. Pero dapat safe ha. Lagi kayong dapat safe sa road trip. I-check lahat sa inyong sasakyan. Pero sa ngayon, ang mahal ng gas, paano ako mag-road trip? Basta i-schedule nyo kung paano o hanggang saan lamang. At laging nandun tayo sa safe mode or sa best safety mode saan man kayo pupunta. Okay, next naman ay mag-try ng mga bagong pagkain sa iba't ibang mga lugar. Or pwedeng mga restaurants. Libutin mo ang mga restaurants, tingnan mo kung ano yung pinakamasarap na best seller nila para maka-try ka ng ibang mga dish. Gusto ko yan. Mag-join sa mga tours. Ayan, sa mga, alam mo yung group tours, kasama ka. Pwede kang maki-share sa isang grupo, like for example, 10 kayo, sama ka para mas matipid. Kasi pag mag-isa, di ba, mas mahal. Pag may kasama ka at grupo, mas mura. O kaya naman, mag-beach trip. Yan. Punta ka muna sa Batangas, Lido Beach. Alam niyo na po ba yung Lido Beach? Di ba napakasikat niya nung araw, 1970s, 80s. Lido Beach. O kaya naman, Matabungkay Beach. Ano pa? Zambales Beach. Yan. Ano pa? Marami. Try nyo pong mag-beach trip. Mag-hiking, yan naman ang next natin. Mag-hiking. Ito yung kailangan mo ng stamina talaga. Kasi aakyat ka. Isang magandang adventure din yan. Okay, and then mag-staycation. Ayan, nabanggit na natin kanina, mag-staycation. Mag-solo ka minsan para makapag-unwind. Hindi masama yan. Para yan sa health natin. Individual health. Okay, next naman ay mag-pilgrimage. Ayan, magkaroon ng spiritual journey. So sa Eat, Pray, and Love ni Julia Roberts, ang ganda ng ano ito. Talagang sinubukan niyang i-self-discover ulit ang sarili niya. Ayan, spiritually, and then calmly lang sa kanyang journey. Talagang na-discover niya ang sarili niya na kailangan niya rin ng tulong. At kailangan niyang i-reset ang kanyang isip, i-reset ang kanyang buhay, i-reset ang kanyang sarili. So tayo lahat, pwede lahat yan. Kumbaga sa computer, i-restart mo ang iyong buhay para maging mas effective gaya ng computer at maging mas masaya tayo. Okay, and then 40, mag-attend ng events or mga workshops. Ayan.
mga events na kung saan pwedeng, alam mo yan, kasalan, or any event or occasion na talagang very meaningful at very important ang ating pagdalo. Kasi masaya tayo dahil naging bahagi tayo ng mga event na yun. Or mga workshops na magbibigay sa atin ng mga bagong skills, bagong mga kaalaman na magagamit pa natin. Ayan. Kung anong hilig mong workshop, sige, atinan mo yan. And then finally, nandito na tayo sa fourth or parang basta 50 lahat to 50 lahat. Okay. Ito naman ay may kinalaman sa productivity and purpose. Ayan na, productivity and purpose. 41, mag-start ka uli ng small business. Ayan, para kumita pa. Kung marunong kang magluto, masarap ka magluto, diba? Mag-start ka ng mini cafeteria. O kaya naman mag-online selling ka. Ako, naranasan ko to. Nag-online selling ako ng bags, ng t-shirts, ng umbrella, ng accessories, ng jewelries, lahat na in-online selling ko. Ang saya kaya, maka 2 years din ako. At masaya ako. Ayun lang, kailangan maging matalino dahil kapag hindi ka nabayaran, hindi iikot ang puhunan. Kaya, alam mo na yan, maging matalino, alam mo na, di ba? Alam mo na yan. Okay. So, number 43 naman ay magturo online or offline. Saya nito, magturo online or offline. Any subject, pwedeng English, Math, Science, yan, mag-tutor, or pwede ka magturo ng kung paano gumawa ng mga ganito. Paano ba maging ganito? Yan, iba-ibang mga paano ba, kaya mo yan. Number 44, mag-budget at financial planning. Mag-ipon pa rin kahit na ito ay retirement na. Konting mga ipon araw-araw, lumalaki. At pag malaki na yan, ang sarap, diba? Meron kang nakukuha. Budget mo kung ikaw ay papasyal sa ganito or pupunta sa ganito, may pera. Okay. And then 45, mag-reorganize ka ng bahay mo. Favorite kong gawin to. Mag-reorganize, magre-decorate ng bahay. Masaya kaya, diba? Ayan. And number 47, mag-declutter. Tapon mo na. Itapon mo na lahat ng mga hindi mo na kailangan at hindi na nakakatulong sa'yo. Gamit man yan o ano man. Mag-declutter ka na. And then number 48 naman, gumawa ng legacy projects. Mga scrapbook or memoir. Lahat ng mga legacy projects na yan ay pag wala tayo or wala na sa mundong ito, makikita nila ay ginawa to ni Mom, ay ginawa to ni Tita, or ginawa mga legacy na pwede mong iwanan para maging meaningful ang iyong paglisan or pag-alis. Yung kahit wala ka na, naalala ka nila, ay, ganito si Mami, mabait pala siya. Or, alam mo yun, may creativity ka na pwedeng iiwan sa kanila, pwede nilang mabasa or ma-review every now and then. Yan. And 49, mag-focus sa passion projects. For example, gumagawa ka ng isang garden. Fokusan mo yan. Bigay mo yung effort mo, yung lahat. Diba sabi, kung gagawin mo rin lang ang isang bagay, ibigay mo na ng 100% para maging mas successful ito. Ayan. And then finally, number 50, ayan, magpasalamat araw-araw. Gratitude araw-araw dahil tayo nakarating sa retirement age na 60. At thankful tayo sa Kanya dahil hindi ito lahat magiging posible kung wala ang tulong niya. Malakas tayo sa age ng retirement na yan at full of energy, full of healthy lang tayo. Masaya lang tayo. Ayan ang importante. Ako, thank you po. Lahat ng mga nabanggit natin ay mga 50 na pwede natin gawin sa ating retirement time. Ayan, 50 lang po yan. Ha? Konti lang, 50 lang. Pwedeng gawin sa ating retirement. At syempre, sa kabila po ng lahat ng 50 na simple natin na-share ngayon, huwag natin kalimutan ang ating pag-inom ng supplements, vitamins, maintenance, mag-exercise kung kaya pa, at syempre, matulog ng mas maayos para mas maganda ang gising. Lagi natin binabanggit yun. At lagi natin isipin na maging maganda lang ang ating
disposisyon, maging positive lamang tayo. Huwag na tayo mamproblema ng mga bagay-bagay. Ayan. At sa huli, syempre po, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, at subscribe ang ating channel para mag-grow po ang ating channel at makapag-share po tayo sa iba. And then finally, lagi mo natin tandaan, stay maganda, inside out. Maraming po salamat. God bless po. Bye-bye. I said goodbye.